Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 2, 2026, Thursday. Isang tumbling na lang. Weekend na. Kaya pa ha, mga kapamilya, mga kaserbisyo, kabayan. Laban lang. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media. Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. O baka hindi nyo pa rin alam, nasa Signal rin po kami. Ayan ha. At hanapin rin ang aming Facebook live streaming at DZMM Radio Patrol sa 6:30. Siyempre, nasa YouTube rin po tayo. Naimbaga bigat sa aking partner ngayong umaga. Good morning! Yes, good morning. Si Jack Batallones ulit ito. Matindi pangangailangan ko kaya nandito ulit ako. Hindi, joke lang. Dahil wala si Anong klaseng pangangailangan, Hindi gusto ulit ako bilhin na, na i-unbox. Linawin mo yan. Oo. Hindi, joke lang. Oo, hindi, kasi may mahalagang lakad si kaya, partner Migs. Si Ading Migs. Pagbigyan na natin siya, importante. Kailangan niyang gawin. Pero at least partner, nandito ka. Sabi ko na ready naman ako lagi na pumalit dito as long as wala naman lakad. And ayan, wala ka nandito. pa talagang lakad? Oo. Mamaya, Pag-drive malalaman mamaya, natin. partner. Oo, walang problema mamaya. Oo. Hindi, pero sa mga pang-umaga lang, sa panghapon po kami ni Jack Batallones. 5:30 po yan, everyday. Dito po sa 6:30, Arangkada Balita. Oo. Kaya kita-kita mamaya. Next week, busy tayo dahil sa impeachment. Naku. Walang katapusan, ano? Ang bilis, sobrang bilis. Bino mo, tapos na tayo ng first half ng 2026. Sobrang bilis ng taon na ito dahil sobrang dami na nangyayari. Sa totoo lang, diba? Hindi na nga ako makahinga, nawalan na ako ng boses sa araw-araw na iba-ibang pangyayari. Partner, grabe itong last 2 weeks. Hindi ko alam kung paano ko i-describe yung emotional roller coaster na nangyari yung simula nung nagkaroon ng pasukan, may impeachment po tayo, may shooting incident sa Tacloban, di ba? Shocking. Very shocking and if you'll go news. back pa sa May, sobrang dami din yung quote-unquote shooting incident sa Senate. Yung palitan ng yung power struggle sa Senate, sobrang talaga. Napaka-dramatic. Oo, sobrang talaga tong. Hindi ko alam, nagko-contest hindi ko na maintindihan. Parang every month may highlight ka at para maging busy ka. Kaya sobrang bilis talaga ng taon na to, hindi mo na malayan talaga. At hanggang ngayon wala pa rin si Senator Bato de la Rosa. Baka nakalimutan nyo. Baka makita nyo sa mall. Malay nyo, nandyan. Oo, baka nandyan lang. No? Tingnan nyo, baka naman nakasombrero siya, hindi nyo nakilala. Senator. Naka-disguise. Pasok na kayo. Diba? Mga ganun ba? Hindi. But anyway, kanina partner, natutuwa ako kasi nakita ko yung bagong GM ng PTV4. Si Direk Lino Cayetano.
So, Former Taguig Mayor. Yeah. yes, Na-interview ko siya also. dati, yeah. Pero OG yan ng ABS-CBN partner kasi I've always considered him talaga as direct Lino and as kapamilya. Yeah, oo, Kaya tama, pag tama. narinig mo siyang magsalita, very kapamilya, Oo. 'di ba? But yun nga, it's something na nasa DNA mo na in the service of the Filipino. Filipino, yeah. So kahit saan ka mapunta, partner, Manong Jack, Oo. ay Dala mo yun. yun at yun ang Oo. sasabihin mo eh. You just want to serve Oo. your mga kababayan. Yeah, nasa DNA mo na, kumbaga. O love for country rin, partner. Yun talaga yung natutunan natin dito sa ABS-CBN. yes. Oo. And really, we wish him all the best. Kasi, partner, let me just share very quickly lang po sa mga di nakakaalam. After po ako nag-DZMM, na naging partner ko si Senator Erwin Tulfo at may show kami sa Radyo Pilipinas. Okay. Yan po yung AM ng PTV. PTV4. Yes, Oo. So, magkasama kami dalawa. Dati rin kami magkapamilya, di ba? Oo, So, di ba? parang kumbaga, gets nyo na yung isa't isa. Talagang, alam nyo naman si partner, si Senator Erwin, Erwin. di ba? Kakampi ng naaapi, Oo. di ba? At hindi nagbago yun kahit Yun nung yung branding niya reporter pa talaga. siya. Yeah, oo. Hindi nagbago Ganun na dahil talaga siya. politiko siya. In fact, hindi pa nga siya politiko nung nag-partner kami. Hindi pa siya Oo. congressman. SP pa niya ako dati sa Mission Oh, X. at SP ka pa. ako Oh, di ba? SP pa niya ako noon eh. Mentor ko yan, si Senator Erwin, kaibigan at kumpare, Yeah. 'di ba? So parang kumbaga pag nakita-kita kayo, parang it feels like home, Oo. 'di ba? Nung nag-guest nga siya sa Arangkada eh. Oo. Nandun ko, I think that one. Si Maan yata Yes. kasan. May time na nandun ako Oo. or Tas kung nung hindi next si nagkasakit Maan. ako. Yeah. Nung sumunod ay si Maan ang kasama ko doon nung Oo. nag-guest si Senator Erwin. Parang homecoming of sorts. At Dahil saka- nga, siya original na Arangkada, hindi naman ako, di ba? Yes, kami nga siya yung pala talaga magka-partner. siya yung pala. original na Bago anchor siya. talaga, hindi naman ako eh. Bago siya naging politiko. Yeah. Oo. So talagang ganon. Way back, hindi siya nag-iba ng attitude or whatever. Yung talaga yung character niya, noon pa. Oo. So alam mong hindi ito gawa-gawa, partner. So with GM Lino Cayetano, kasi ako partner, I had the privilege and the opportunity na magtrabaho rin sa PTV4. Yeah. And dati kasi alam mo naman na sa totoo lang kung ABS-CBN ka dati, nung mga glory days, parang yun lang yung nakikita mo eh. Oo. Parang feeling mo, ikaw lang yung pinakamagaling, pinakasikat, pinakaganyan. Iba yung prestige ng... Dati. Pero alam mo, partner, hanggang ngayon, you still have that feeling, hindi naman mawawala. Oo, nandun pa rin naman. Oo, but ang point ko lang na namulat po kasi ako sa iba't ibang kumbaga work environment. Namulat rin ako sa gawain ng gobyerno. Kasi parang dati, lagi tayong antagonistic, combative. Yeah. Okay lang naman to be critical, pero okay rin naman na i-point out yung magagandang ginagawa ng gobyerno. Kasi na-meet ko doon, partner, yung mga mas batang mga opisyal, yung kunyari bagong USEC, may ASEC, may spokesperson, naging partner ko si spokesperson Attorney Miko Clavano, or Clavano, whatever way you pronounce. Sa Yeah. Cebu raw kasi Clavano eh. Okay. Oo, tapos si Attorney Marge Gutierrez ng DOJ, si DICT, CICC ngayon, Director Aboy Aboy. Paraiso. Yeah, Kasama ko Sir yan ng Aboy. matagal. Okay. Pati Nagkakasama si kayo doon. USEC, DSWD, Edu Punay, kasama ko rin partner. Ay nako, at ito pong namimiss ko, si Jonathan Malaya. Ang galing-galing noon, Di ba nag-ano spokesperson siya sa na WPS. Security, tama ba? NSC, National Nag-NSC, Security yeah, Council. yun yung ano niya. Spokesperson siya sa WPS. So, ang gusto ko lang sabihin na parang nung nandun ako sa PTV4 at I hosted Bagong Pilipinas ngayon, ay parang na-expose ako sa kabilang side naman. At sa ibang tao lang, na hindi lang ako parang eto lang yung exposure ko dito sa ating estasyon. So maganda rin na nakita ko yung work that they do. And nakita ko, partner, magagaling rin sila. Bigyan mo lang ng opportunity, ng budget. Yan ang kailangan ng PTV4. Budget. Yun nga sabi ko kanina kay... Equipment. Yun ang sinabi ko nga kay Direk. Or, well, kahit siguro kahit anong network yan, magagaling naman yung tao. Ang kailangan ay yung support. Of course, Yes. ng management. Dahil kahit gaano kagaling yan, kung walang support. Kung wala kang support Wala. sa pinagtatrabahuhan mo, mahirap. Hindi naman natin sinasabing wala. They've been trying. Yeah, oo.
kung ano yung meron sila. Dahil napagdaanan ko 4 na GM partner sa kaya PTV4. Sabi ko sa Oo. kanya kanina, good luck eh. Kasi alam natin kung gaano Kahirap rin yan. kahirap ng posisyon na yan. At ka-controversial rin minsan, iba, pero sanay na si Direk Lino dyan. Galing naman siya sa, sabi nga niya kanina, barangay captain hanggang congressman eh. Oo. So sanay na siya, alam na niya. Ano ko lang kay Direk Lino, no, napaka-soft-spoken talaga pag kinausap mo, no, parang napaka-bait. Huli kami nagkita niya nung wake ng isa sa mga boss natin sa ABS dati. Then, before that, nag-meet kami nung mayor siya. Nag-interview ako dati. Diba? At saka, ang kagandahan pa nito, partner, promote ko lang, may show pa rin ako dyan sa PTV4 in collaboration with the Department of Health. Meron po ako dyang Health at Home. Okay. Tuwing Sabado sa PTV4, 7 a.m. po yan. Award-winning yung show namin. Kita Meron mo kaming naman. Anak TV Seal. Nominated kami ngayon sa FAMAS. At dito sa NNC, sa nagsiservisyo ninyo corpus, nanalo din kayo ng award. Kung baka kahit saan naman partner ay... Sabi ko sa'yo, pag may suporta at teamwork, kaya naman. Kaya babatiin ko yung aking mga kapamilya at kabayan para sa bayan. Diyan po sa PTV4. Andyan si Ma'am Bessie Cruz Valdez. Ayan, yan ang mga OG dyan. Regine Celestre, hello sa'yo. Miss Elena M. Paz, nako, I love you, Tita Elena. Taga PTV4 yan, OG. Ang dati kong EP, Casey Juan. Si Direk Chito, Direk Leo, and of course, yung current EP ko ngayon, si Mark de la Cruz. Good morning. At thank you for your service. Diyan po. Lahat po ng bumubuo ng Dami PTV4. ko ng mga kaibigan ng mga reporters dyan. Oo. Nakasama sa film. Masisipag yung mga reporters. Yes, kaya sana nga po magtuloy-tuloy yung mga magagandang plano ni Direk Lino, now GM Lino Cayetano ng PTV4. Pero gusto ko lang din i-mention yung na-mention niya kanina na kulang tayo sa mga pambatang palabas. Oo. Yes, kasi ako may mga maliliit akong anak. Wala kami sumunod mapanood. pa ba, yung parang Puro na lang- sineskwela natin dati? Wala nang sumunod. Talagang sineskwela. Oo, Ano ba? tama. Kasi Gusto wala mo na ako mas- maisip na mag-rewind sumunod pa tayo, Wala batibot. Na. Batibot. Pero di ba, parang wala na kasi nga sumunod. Yun Wala yung point na, doon partner. Puro na lang awayan, tsaka Oo. labanan. Okay rin naman. Pero sana, meron talagang pambata Oo. na may values, lalong-lalo na sa panahon ngayon. 'Di ba? Sa totoo lang, mas gusto ko manood yung mga anak natin ng Tagalog na TV series kaysa maglaro sa kanilang gadget. Sobrang hindi na nga nasundan yung mga sineskwela nun. Pag nire-replay na lang nila, and I'm sure yung mga batang yan ay mga dalaga na ngayon at mga may Totoo. trabaho naman namang. Oo. O teka lang, isa pang PTV4 na nag-serve sa ating bayan, Tita Mirna de la Torre. Oo nga naman. Di ba? Nandyan na mismo, Sabay-sabay hindi pa kami natin nandyan. na ano, Oo. oo. Si Maan Makapagal, partner, Oo, matagal na aking seatmate PTV4 sa yan. Arangkada. Oo, na ngayon- Kasama ko dyan sa Nandito Sa sa ATM, may show po siya 4:30. Tinmo tayo din. Diba? So tulungan talaga. Kumbaga from tulungan. ABS-CBN, kinala tayo, tapos ngayon magkakasama ulit tayo. Kasi maliit lang ang industriya. Oo. So eto pa, knowledge, power. Na-miss nyo ba yun? Oo. Sige, wala na nga. Alam mo, mga marami ganun. ako natutunan talaga kay Ka Ernie Baron. Oh, diba? Since alam mo ang ABS, mahilig gumawa ng mga yung mga digital programs. Siguro pwede silang gumawa ng parang knowledge power. Oo, no, na para naman Or na Matanglawin. maiba. May sumunod pa ba sa Matanglawin? Matanglawin, Parang wala na. diba? Wala na sumunod sa Matanglawin. Oo. Yeah? So, maganda ma-review at baka naman makagawa tayo ng mga pambata. Or ba pwede na gawin lang ng family-friendly. PTV kung hindi Pwede. gagawin ng Oo, diba? Tapos pwedeng i-collaborate. Alam mo ba dati, yung show sa PTV4, pinapalabas yan sa lahat ng channel. Yung Laging Handa. Diba? Okay. Sinasimulcast yan sa ibang channel. So, nandun lahat ng Yung ba yun nandun si Weng Hidalgo? Yes, Nakita- of course. Si Joey Asek Villaraman. Mga Weng dating Hidalgo. ABS din. Na nakasama ko rin na ngayon ay nasa PCO na po sila. Di ba si Joey Villaraman? Si Joey nag-abroad na ulit. Nag-abroad na ulit. Oo, ayan. Okay, siya Kalat dati kami, si Asek. mga Oo. tiga-ABS ay pakalat-kalat. Pakalat-kalat lang po. Kaya pag nakita nyo, may feeling kayo na pwede nyo silang mapagsumbungan. Aba, andyan lang po sila para pakinggan po kayo. At ang aming question of the day, may kinalaman sa nutrition partner.
ito ba ay ginagawa mo? Alin? Ang ating question of the day. Binabantayan nutrisyon ng iyong pamilya. Magsisinungaling ako pag sinabi ko oo. Kasi I mean, kung ano matatanda na lang na anak nandun mo eh. eh. Oo. Hindi mo na kailangan bantayan. Isa lang anak ko ulit. Mahusay matatanda. Baka akala na naman nila marami. Isa lang po anak ko matanda na yung Sorry, anak ko. partner. Nagtatrabaho Akala na. ko dalawa. Oo, Isa nalala lang mo. pala. Isa lang. Inamin ko lang. Isa Oo, lang. Okay, pasensya na po. Isa lang po anak ni Jack Batallones. Okay, ako 3. Maliliit pa. Kaya ito ang question of the day. Paano nyo binabantayan ang nutrisyon ng inyong pamilya? Kasi ang guest po natin ay isang nutritionist. Mula po sa Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ayan ha. So kung may questions po kayo tungkol sa mga pagkain, sa nutrisyon. Anong tamang baon sa school? Naku, alam mo, challenge yan, partner. Lahat na ginawa ko, naglagay na ako ng mga mata. Yun at nga kung eh. ano-ano. Oo, alam mo, para ma-attract mo sila. Sabi ko nga eh, nung may naging guest kami, I think si Man kasama ko, ang hirap na maingganyo yung anak mo magbaon ng sinigang. Di ba? Mahirap Magbabaon pa yun. naman ng sabaw. Oo, pero alam mo, paano kung nilalagyan yun na yung ngayon na nutritious? pwede. Meron na yung parang thermos Ang mga na school ba parang... ngayon may mga microwave oven? Na pwede parang sila wala, mag-reheat? partner. Okay, wala. Alright. Kala ko naman may mga ganun Wala na. eh. Para ganahan sila, mainit. Yun na nga eh. Pero may mga baon na ngayon na pwedeng mag-keep ng Yung na parang mainit. electric. May nakita kong May nakita ko ngayon. Yeah, oo. Totoo kaya. Ewan ko kung ay pagsasaksak ka pa, di ba? Kaya nga. But anyway, alamin po natin, mama, yung best practices pagdating sa nutrisyon ng ating pamilya. Hindi lang sa mga chikiting, sa buong pamilya. Kasi, syempre, number 1 pa rin talaga. Ang priority talaga natin ay ang ating kalusugan. Dahil kung wala yan, wala tayong magagawa. Diba? Kaya mamaya po, abangan nyo yan sa aming kaserbisyo of the day. At syempre, questions, greetings, comments are welcome. I-Viber nyo po kami 0919-278-3000, 0919-278-3000, and of course, sa aming Facebook, nandyan sa YouTube, nandyan rin po kami. Dito po sa DZMM Radio Patrol 630. Ang oras po natin, 11:20 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Serbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang National Secretary at siya po ay part ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Kasama po natin sa studio si Miss Apple Montero. Magandang umaga po sa inyo. Masustansya at malusog na umaga sa inyong lahat, Miss Nina and Sir Jack. Apo. Ayun, Morning ang po. gandang pakinggan, masustansya at Oo. malusog na araw. Tsaka ngiting-ngiti si ma'am. Ang ganda gusto ko. ng energy niya. Oo, buti pa. Buti pa si ma'am. Mukhang nutritious yung Natawa nakain tuloy niya ako. kanina Oo umaga. nga eh. Well, yun nga. Ma'am, ano po ba ngayon ang problema sa ating mga pagkain dito sa Pilipinas na nakikita po ninyo? Basically, gusto ko po na muna sabatiin lahat po ng Happy Nutrition Month this month of July. Ayun pala. Uy, Yes. tama-tama. July is Nutrition Month. Yes, Okay. ma'am. Maraming salamat po. Ayan, usually po ang mga nagiging problema po no sa ating diet sa mga Filipinos po is yung dami or amount po ng kanin na minsan nagiging misconcept po na masama yung kanin sa diet. Actually, isa po akong parang advocate po ng hindi po masamang kanin. Hindi po masamang pagkain ng kanin. Oo. Nagiging masama po siya kapag dumadami
o yung quantity ng pagkain ng kanin. Bukod po dun, no, hindi lang po kanin ang nagigipong mistake din po ng mga pamilyang Pilipino when it comes to nutrition and food. Yung pagpili po ng pagkain. Minsan po, nagmamadali tayong mag-prepare sa mga busy work schedules natin. Minsan nakadepende na lang po tayo sa fast food. Yeah, Yes, di ba po, sa canned goods, sa instant noodles po, para mapabilis po yung pagpasok or pag-prepare natin. Bukod dito, kung mapapansin nyo po, dumadami po yung pagkakaroon ng mga coffee shops. Usually, hindi natin napapansin, di ba po, na madami na po yung naiinom natin pong matatamis at kape po. Or Milk milk tea. tea. Yes, Yun, yun. correct Diba? po Yung milk yan. tea na yan Milk or tea, yung mga milkshake. Yes. Diba? Tapos ang daming syrup pala. Kala Tas mo yun- kape pero ang daming Tapos yun caramel. nauso yung matcha. Ay, parang Yeah. yung matcha mas Healthy healthy, ba talaga naman. yung matcha yan? Or At kung hindi pure. lahat? Kung tama po kayo, ma'am, No? kung pure, healthy po okay. siya. Pero pag Wala nilagyan mo namang ng problema. O ano? evaporated milk. Hindi na siya. Well, yun na nga po. So what does that say about yung eating habits ng mga Pilipino? Actually po, i-base po natin siya doon sa 2025 na updating nutritional survey po from the FNRI po, para mas maintindihan po natin yung sitwasyon po ng nutrisyon po sa Pilipinas. Actually po, based from the FNRI, 25% po yung stunted po ng mga bata from 0 to 5. At 5.1% naman po yung wasting. Ibig sabihin po, yung payat po niya po ay hindi po siya katumbas or mas payat po siya dun sa kanyang tangkad. At dahil po dito sa food accessibility na meron po tayo na sinasabi nating rampant po yung mga restaurants near po in our working place po, actually po 43.1% po ng overweight and obesity po yung mga adults ngayon. Mas marami. So, mas 43%. mas may pananagutan, sabihin na natin. Pinapagalitan natin yung mga bata, pero tingnan na rin natin yung ating Yung sarili. sarili. Paano ka ba Yes. kumain? At hindi Kaya lang nga. din po dyan, madagdag ko lang din po, ayon din po sa survey, 32.6% po ang nakakaranas ng severe food insecurity. Anong ibig sabihin Food nun? insecurity. Paano yun? Miss Apple. Bigyan ko po kayo ng practical example po. Usually po, siguro sabihin natin, safe na po nating sabihin na 3 to 4 out of 10 families po, ay nakadepende po yung pagbili po ng pagkain nila po. For example, ginagamit nila yung credit or loans nila. Pangalawa po, yung insecurity na sinasabi natin, hindi po secured kung saan po nanggagaling yung kanilang pagkain. So, ibig sabihin dahil sa kahirapan ay wala silang pambili Bukod ng po pagkain. dyan, mai-connect ko po yung Nutrition Month team, Napakahalaga ng nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi ito po ay nag-uugnay kung ano po ba yung role ni kalikasan para magkaroon po tayo ng sustainable diet. Bakit sa probinsya, alam mo sa aming mga Ilocano, yung pinakbet nasa backyard lang namin. At kahit araw-araw ko kumain ng pinakbet, partner Pero di ba parang tinatanim lang nila yan sa probinsya. Yes. Pero kasi dito sa Metro Manila, para kasi Ipamamalengke mo pa yan. mahirap mahirap. Paano ka naman magtatanim? Wala ka nang space. Wala ka namang backyard. Hindi naman lahat Oo. ay may malaking lote sa likod, di ba? Oo. Pero naalala mo nung pandemic, maraming naging plantito, Oo. plantita. Pwede ka bang nagtanim tanim ng bigla mga kahit ano kamatis man siguro, lang. kalamansi. Yun yung mga Wow, pwedeng mga kalamansi. paso-paso lang. Oo, kalamansi. Oo, Yun yung lang. mga nasa paso. Opo, Oo, yun mga actually, pwede. ito po yung isang abokasiya po ng ating Nutrition Month team, yung pagkakaroon po ng mga halaman na pwede po nating makain, na pwede po nating itanim lang sa mga paso. Readily available Yeah, siya. oo. Oo, yun na nga. Ano yung mga madali? Kasi yung iba namamatayan sino kaya yun? Namamatayan ako ng kamatis, mga ganyan. Didiligan mo. Baka naman di mo Yun na dinidiligan. nga Hindi, parang ano ba yung madaling i-grow? Ayan. Personally po sa amin po, hindi po ako green thumb, pero may mga kasama ko po green thumb. Ang mabilis pong tumubo sa backyard or kahit sa paso, yung mga kamatis po. Oo. Yun nga Tsaka ano pa? munggo. Opo. At ito Munggo. pong kamatis Munggo. na to, napakasarap po kapag nilagay natin sa ating mga pagkain, lalo na pong panggisa. Oo. Teka, yung munggo, ang hirap naman. Di pa maliit na butil-butil Hindi, yun nga dati nung bata ako. Proud na proud ako. Pag May nagtanim project ako, tayo. nagtanim ako ng maraming totoo. munggo. Feeling ko naman napaka-productive ko. Yung pala, pag pinagsama-sama yun, wala pa isang platito yun natanim yung ko. Pero madali kasi. experience. Makikita mo siyang tumutubo, ang saya Diba? tingnan. Pero realistically, ilang piraso lang yun.
Oh, pero at least namulat ka, 'di ba? Oo. At after that, pwede ka na mag-graduate sa ibang halaman, 'di ba? Ibang halaman, oo. Oo. Ako dati nagtanim ako ng mga herbal naman. Kunyari, basil, ganyan, rosemary, Rosemary. ganyan. At saka kung ano-ano pa. Pwede Nabuhay yun naman sa sila, pwede. partner. Oo. Mga gano'ng katagal? Oh, nung pandemic. Nabuhay. Oo. Pero yun nga, sobrang busy kasi ngayon back to normal na. Yes po. Hindi na natin maibalik yung parang interest natin sa mga ganyan. Oo. Naging oo. face lang siya or ano. Ngayon wala, dahil busy na lahat. Wala na. Wala Face nang nga gagalaw. lang siya. Face Yun, sa lang iba. siya talaga. Sa iba. Oo. But right now, what can Filipino families do? Anong pwedeng gawin ng bawat pamilyang Pilipino? Yung abot kaya, practical, para maging mas healthy naman yung kanilang pamilya. Apo. Siyempre, unang-una po, bumili po tayo ng mga in-season po na mga gulay at prutas. Huwag po tayong pumili na mag-plan po tayo ahead ng menu na ganito yung gulay ko, pero hindi naman po abot kaya at hindi natin mahanap po sa ating market. Ano po? Pangalawa po, para din pong matiyak natin po na naibibigay po natin yung dapat na nutrients po for every part of the family is to plan ahead. Ito pong pagpaplano po, no, hindi lang po na ibibigay natin yung tamang sustansya sa lahat ng ating mga pamilya sa isang bahay po, no, nakakatiyak din tayo na nababudget natin ng husto yung ating amount of money for that week na menu natin or pagkain natin. At saka yung sinasabi nyo po na baka mali rin yung binibili ng ating mga pamilya, di ba? At saka ano yung bukod sa, yung isa wala tayong mahirap gawin yun, yung wala kang pambili in the Yeah. first place. Kaya merong DSWD project Yes na, po. di ba, nagbibigay lang talaga ng pagkain Yeah, oo. para sa mga bata. Pero let's say meron ka namang budget. Ano ba yung dapat bilhin? Okay po. Balik po tayo doon sa Pinggang Pinoy campaign natin. Familiar po tayo doon sa Pinggang Pinoy wherein doon sa ating plate, 1/4 of our plate which will come from your carbohydrates. Yung carbohydrates, ito po yung Ano yun? ating kanin, Okay. yung ating root crops na nagbibigay ng sapat na enerhiya. At yung 1/4 po nito, ito po yung protina. Pag sinabi nating protina, hindi naman po porket ay nakalagay po doon ay karne, manok, dahil alam naman po natin yung presyo ng bilihin sa karne. Meron po tayo mga protein-rich na substitute kagaya po ng tokwa. Mura na pwede pong yun yung tokwa. maging source mo. Yes. Yeah. Meron din po tayong itlog. Actually, yung toka po, maisingit ko lang po, no? Pwede po natin siya ilagay sa, for example po, sahog ng ating gulay. Oo, Pwede rin ginagawa po ko yun. siyang main Yeah. dun sa dish. Oh, di ba sa Chinese? Yeah, Yes. Di ba Saka meron Chinese yung yung parang restaurants? sa mga restaurant, yung parang sizzling nila yung mga tofu. Sizzling masarap, yeah. tofu. Oo, masarap yung ano Oo. nila nun. Ang hirap naman ng sizzling. Tofu na lang. Oh, sige. Oo. Well, pwede mo bang malaman yung mga top nutritious foods na pwedeng ipakain sa ating mga anak? Like, kunyari, ako gusto ko malaman, alam ko yung may go, grow, and glow, di ba? Pero ano ba yung pampatangkad? Kasi mga Pinoy, di ba? Frustration natin, hindi naman tayo lahat Jack Batallones na 6'1", di ba? Then naka-heels ako. Ano ba kami tatangkad? Anong pagkain pampatangkad, pampalakas, pampamuscle, etc.? Balik po tayo dun sa pampatangkad. Baka kasi po, mabalikan ako, hindi po ako matangkad. Joke lang po. Actually po, yung pampatangkad po, hindi lang po din to ito sa pagkain na kukuha po, no? Dito rin po sa genetics natin. So, hindi po lahat ay ganun po kasing tangkad ni Sir Jack. Pero may sinasabi po tayong stunted growth. Salamat po. Yung mga stunted growth po, ito po yung kakulangan po ng protein at energy. Kapag po sinabi nating protina, not necessarily po, nakakain lang po tayo ng karne, ng itlog, ng isda. Pero may mga substitutes kagaya po na banggit ko kanina. At pwede po nating sabihin, pwede po nating isipin lang po bilang magulang po, ano po ba yung nararapat na servings per meal? At least 1 serving every meal po ng ating protina, kagaya ng mga nabanggit ko. Oo. Hindi, gusto ko malaman kung ano ba yung magandang na idudulot, for example, ng kamote, ng yung specific. Isa-isahin po natin Oo. siya. Root crops yun, di ba? So, Yes, pasok oo. siya sa So, ano banana, po siya ng ganyan. Go Foods? Oo. Yung Go Foods, ito po yung mga energy-giving foods natin. Kagaya po ng kamote, kanin, tinapay. So, nagbibigay lang sapat enerhiya para po ay kakailanganin natin sa buong araw. Oo. Ito naman, Ma-cut ko lang kayo. Sorry. Gusto ko lang isingit na si Manny Pacquiao, nung bata siya, si Nanay Junisha, ay walang ginawa raw kundi pakainin yung anak niya ng kamote.
Kamote. Oo. In Okay. fact, nagtinda pa ata siya. Kasi in-interview ko siya before Yeah, kung oo. paano niya pinalaki yung mga anak niya. And sabi niya wala nga silang pera at nahirapan bumili, di ba? Yes. Pero pinakain niya yung anak niya ng kamote. Yes. Kaya lumakas at yun nga, naging Manny Pacquiao. Yes. Tsaka sa Cebu, partner, nung Ano dati naman? pumunta ako doon, yung imbis na kanin, ang pinakain sa akin doon during coverage ay parang giniling na mais. Opo. Pero ang hirap lunukin, para kang lumulunok ng graba. Di ba? Oo naman. Hindi, totoo naman. Ang hirap talaga? lunukin dahil ang lalaking butil Yeah. Tapos iba siya. Okay. Yun, yung kamote at yung sa corn as Yun substitute po. for rice. Yes po, carbohydrates po ang Parehas. binibigay nito. Yes Okay. po. Potato, yung Yun potato. din po ay carbohydrates din po ang binibigay nito po. Oo, kasi Okay, minsan basta sabi root na pag crops. sobra daw Katulad nga naman ng kanin, di ba? Pag sobra. sobra po. Bakit kasi lahat ng tao they say, ba't ka pumayat? Kasi hindi na ako nagkakanin. Kanin. Oo. Yun po. Ang nagiging kamalian po kasi po doon, no, yung connotation natin na ayaw po nating magkanin para pumayat. Pumayat. Actually po, ang nakakapag-dagdag po ng timbang natin is yung dami po ng pagkain o calories po versus po dun sa physical activity natin. Ano po, hindi po yan porket madami kasi akong kain-kanin, sabihin natin 2 cups, tapos ano po yung ulam ninyo? Ito po ba ay gulay? Ito po ba ay may kasama pong protina? So, wag po nating sisihin lang primarily because of rice. Pero pwede po nating sabihin na limitahan lang po o tama lang po yung pagkain. For example, 1 cup of your rice per meal. Ito okay. maganda yung comment ni at question ni Christopher. Mahilig din po ang mga Pinoy sa mga sausawan. yeah. Paano po ito nakakaapekto sa ating kalusugan? Ayan po. Yung mga sausawan natin po, no, kagaya po ng bagoong, toyo, ayan, no, sobrang Patis. Oo. Yes, sarap. yung sinasabi nila, palitan na lang namin, pati silang gagamitin namin pampalasa kesa asin. Or same thing lang yun. Opo, same thing lang po Parehas sila. lang. Opo, sila po ay rich in sodium po. Ano po, Oo. kapag po mas madami po yung sodium intake natin, it leads po to hypertension. Kahit ano patis po, yan? pati po sakit sa bato. At Yeah. ang WHO recommendation lang po natin po, ay... Kung sa sausawan, parang kunyari, may toyo mansi ako dyan, or may toyo at suka, pinagsasama ko yan Toyo, suka, patis, tas may chili. Yes po, according po sa WHO, no po, 2,000 milligrams lang po of sodium per day. So kung i-compare po natin siya in 2,000 practical way, milligram. Yeah. at least po 2 tablespoon of soy sauce po or patis can already reach or exceed ng recommendation ng WHO. Sa isang araw? Yes po. At 2 hindi lang po tablespoon kasama lang. yung mga patis, sorry ma'am, sausawan pati din po yung mga processed foods, yung canned goods, may sodium din po content ito. Actually, mataas nga Oo. Anything canned. Or Kahit anything sabihin- may preservatives. Kahit sabihin light, Oo. di ba may ganon variation, light or less sodium. Hindi Oo. totoo yun. Totoo naman po siya. Kasi po kung mababasa nyo naman po doon sa nutrient content or sa ano po ng ating nutrition facts ng canned goods, Yeah. makikita nyo naman po. At pwede nyo po siyang okay. i-compare. Kaya may be vigilant po no pag bumibili po tayo sa market, basahin po talaga yung mga nutrition Okay. labels. Naalala ko noon, nung health reporter ako partner, talagang yung parang advocacy ng WHO, eto lang isang simpleng salita o sentence, cut the salt. Yun lang ang mensahe niya Yun lang. sa lahat ng Pilipino. Ang tagal na nito, partner, 10-15 years ago. And until now, yun pa rin ang problema. Kasi yung salt intake nga natin, nakaka-high blood nga raw talaga. Ang high blood, walang sintomas, di ba, Miss Apple? Yes po. May nagiging meron man po tong sintomas kapag po grabe na po, na-worsen na po yung scenario or yung pakiramdam ng kondisyon ng pasyente. At tama po yung sinabi ni Miss Nina kanina, nagtatanim po siya ng rosemary. Tama po ba, Opo. ma'am? Ito yung magiging alternatives natin po, pampalasa ng pagkain natin. Okay. Kaso yung rosemary, ang hirap namamatayan ako ng rosemary. Mami, mahirap pa kain sa mga bata. Well, kahit ako hindi ako makain ampalaya. Anong pwedeng Uy, alternative? paborito ko yan, ang palaya. Ang pait Di na po ako lalayo ang napakain ko po yung mga anak ko po, ang ginawa ko po. Kasi yung iba ang sabi po nila ay hugasan daw po ito ng maasin. Paano ba alis yung Opo. pait? Paano? Tapos maninipis yung hiwa ko. Ang ginawa ko po, inuna ko po muna silang bigyan ng ampalaya shake. Ha? Para po mapamilyar po sila dun sa lasa. Okay. Okay. Actually, 20
times na exposure po sa pagkain maibigay natin sa bata para ma-familiar po sila. Ganun po yung technique. At iba-ibang paraan. Yes. Oo. At iba't iba pong, kunwari, ang palayagisado ka ngayon, tomorrow pwede po tayong gumawa ng salad na maganda tingnan, enticing sa mga bata. Oo. Okay. Kasi acquired taste yung ampalaya, Yes. partner. Totoo naman. Katulad Kala ng... ko magbibigay si ma'am ng alternative, hindi pala. Wala, kumain ka talaga ng ampalaya. Gumawa pa ng drink. Alam mo, Gumawa pa ng shake. kung tutuusin, ako kasi, since lumaki nga ako sa probinsya, kung tutuusin, dapat ayoko ng ampalaya. Pero dahil na-expose po ako, at paulit-ulit lang nandun, wala akong magagawa kung pinakbit yung pagkain mo, di ba? Or Yes. ampalaya, whatever, di ba? Na may ampalaya and egg or something. Yes, opo. Oo. So, na-expose hanggang nasanay ka lang. Yeah. And then, tama po kayo, no, sa experience ko bilang magulang, hindi ako nag-give up just because umayaw yung anak ko isang beses, dalawang Yeah. beses. Ayaw niya, kunyari, yung binigay kong pagkain, kunyari, dinuguan. Di ba, ayaw nila masyado yan. Pero pag paulit-ulit kong ine-expose, hindi ako nag-give up. Diba? Oo. Kakainin nila. Kakainin rin nila eventually. Oo, hindi yung parang never mo na ibibigay. Sino ba masusunod, 'di ba? Ikaw o yung anak mo? Sabagay. Ay who knows what's best for your child? Yes. Kasi mamaya, para mapadali, bibili ka na lang ng fast food, bibili ka ng hotdog, madali nga. Pero isipin mo, masasanay yung anak mo dun eh. Yes. Hindi ho ba? Sanayan yan eh. Anong masasabi niyo po dyan? Correct po, no, Miss Nina. Uniulit ko nga po, para masanay po yung mga anak natin na kumain na masustansya, kailangan maging modelo po tayo. Lalo na sa pagkainan. Well, ako Yung pala, katulad yun ako, din. uuwi ako galing work dahil dalawa lang kami naman ng anak ko. Siyempre, kukunin ko lang kung ano yung madali lutuin. Alam mo, uwi ako na alas 8 ng gabi, magluluto pa ako ng Yun na sinigang, nga, di ba? oy, Ang hirap, di Parang ba? mahirap Papalambot ka pa ng karne. So, yun lang, ang guilty rin ako doon. I mean, kung ano yung available, niluluto ko. Unless, gagawa ko ng something na pwede kong initin for the whole week. Like, kunyari, gawa ka ng beef steak or gagawa ka ng adobo, pero hindi pa rin healthy pakinggan dahil walang kagulay-gulay yung mga minention ko. Pero yun nga. Pero at least lutong bahay, I think Oo, yun na yung eh. nawawala sa atin ngayon eh. Yung Wala sinigang nang ba lutong pwede bahay i-store eh. ng matagal? Ang ginagawa po namin, sineseparate po namin yung vegetable. Ganun Oo, din kasi ako, sir, malalasog-lasog init, eh. ref, Oo, para eh. po mabilis. Kasi po, syempre po, pag niref natin, tama, or kung freezer natin na mas matagal po yung kanyang Shelf life. shelf life, Oo. paano po yung mga gulay, yung dahon Oo, po na malalasog-lasog sinigang? kasi Ihiwalay siya. mo. Ganun. Kasi ganun siguro yung technique rin ng mga magulang. Oo. Hindi ka naman pwede everyday fresh. Sa Yeah. totoo lang, ang hirap nun. Oo. So minsan, gagawa ka ng marami, tapos i-freeze mo, tapos iinitin mo na lang. Yes Hindi po. ba? Ano ba yung mga magandang gawin ganyan? Ang isa ko pa nga pong technique, kagaya na nabanggit ko po kanina, yung pag-shake. Kasi po, syempre po, pag sa bata po na, minsan po kasi mga bata, nararamdaman ko yung, pag marami na pong nakalagay sa plato, parang tinatamad na po silang ubusin. So, ang ginagawa ko, sinishake ko po talaga yung carrots, yung banana at apple, pinagsasama ko po siya para matiyak ko po na yung 1/2 na serving portion sa plato ay naibigay ko through drinking the shake, ma'am. okay. Pwede. Pero ano kayong lasa nun? Masarap naman Masarap po siya. naman. Try natin. Ako alam ko yung anak ko pag wala na siyang gana doon sa niluto ko, maghanap siyang kasabay na something na minsan may nakita siyang chicharon doon. Sasabayan niya ko naman yung niluto ko. Alam ko hindi na niya, sawa na siya doon sa ulam na yun. Chicharon talaga, no? Oo, yeah. Oo. Yun totoo. Sarap eh. Oo, eh. Yun na, kung ba pag nakita ko sinabayan na niya ng anything na iba, ibig sabihin, ayaw na niya, sawa na siya kakainit ko ng mga ulam. Yeah. Oo, sige. O bago po tayo magpaalam, Miss Apple, baka meron po kayong mensahe or practical tips para sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon. Maganda ma-highlight yung sabi nyo, yung first 1,000 days na ang nutrisyon ng isang bata, for example, nag-uumpisa yan habang buntis yung nanay. Kung hindi healthy yung nanay, Ganun din yung... magiging ganun din yung anak niya. Yes po, I agree with that po, no. Yung sa first 1,000 days po, napaka-crucial po nito, no, at dapat bigyan natin ng pansin. Hindi lang po yung pangangalaga po doon sa pinagbubuntis, kundi pati na rin po yung nagbubuntis yung ating mga ina. At ito pong first 1,000 days po, no, ito rin po ay isang advocacy ng PIPAN na may team po na nutrisyong sapat para sa lahat. Ganon din po yung sub-team ng Nutrition Month natin, yung nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. At syempre po,
para mas maging fully aware po tayo, no? Kagaya ko po mga nutritionist, dietitian po, meron po kaming end up public page na pwede nyo pong puntahan. Mga may updates po siya every month or what is the related trend on the diet. Ito po yung nutritionist, dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon. May mga recipes ba doon? Kumbaga, May maganda. recipes? We actually launched it Dapat yesterday. Yun, maganda yun eh. Kasi Talaga? yung mga- Nandun sa Facebook page ba yan? Yes po. Anong pangalan ng Facebook page? Ito po ay nutritionist, dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon. ako sa Yun yung YouTube. pangalan ng page? Yes. Medyo mahaba. Mahaba, pero at least, ayan, pwede nyo naman kami i-rewind sa YouTube or Facebook po, ano. Pero, paulit nga uli. Ito po ay ang nutritionist, dietitians, Yes, ang tamang papatnubay Okay, sa mahaba. pampublikong nutrisyon. Yun ang page Ayun, name. ayun yun ang, mahaba. hanapin nyo na lang po. Ayan. At Post andun nyo na yung lang, mga- tapos sulat nyo. Thank you so much. Galing ni Miss Apple Montero, ang ating registered nutritionist, dietitian. Thank you, ma'am. And siya kasi ang National Secretary. Ang galing magsalita ni Miss Apple, no, ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat, Thank you ma'am. po. Thank you po sa oras po. Ang oras po natin 11:45 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Patrol 630. Okay, dito muna tayo. May isang report mula kay Willie Delgado Jr. ng PRTV News at nandyan siya sa Cubao area. Willie? Maraming salamat, Jack. Isang banal na misa ang inialay ngayong araw ng Clergy for Good Governance para sa mga member ng House Prosecution Team na may temang Mass for Truth na ginawa dito sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao. Ang pagdalo ay pinangunahan ni Lead Prosecutor Batangas Representative Attorney Jinky Luistro kasama ang mga House Prosecutors at mga pribadong abogado ng prosecution team. Sa kanyang homilya, sinabi ni Monsignor Mel David ng Parañaque na ang naralapit na paglilitis laban sa Vice Presidente ay hindi lamang usaping legal, kundi isang mahalagang sandali upang harapin ng bansang katotohanan. Ayon kay David, matagal na naghihintay ang taong bayan ng paglinaw sa mga isyu ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, questionableng paghawak sa pambansang budget at mga programang ginagamit umano sa pamumulitika. Hinikayat din niya ang prosecution panel na iharap ang ebidensya ng may tapang, malinaw na layunin at katapatan sa katotohanan. Ang tungkulin anya ng mga taga-usig ay parang pagsasala ng maraming tubig upang maging malinaw at tuloy ang lumitaw ang katotohanan at makita ito ng sambayan ng Pilipino. Ang lakas anya ng mga prosecutors ay hindi dapat magmula lamang sa kapangyarihan o popularidad, kundi sa Diyos, konsensya at gabay ng banal na espiritu. Inibok naman ni Lead Prosecutor Luistro ang publiko na idalangin hindi lamang ang mga prosecution panel, kundi maging ang kampo ng depensa at maging mga senator judges. Aminado si Luistro na ang bawat isa ay may taglay na pagkukulang at limitasyon, pero sa pamagitan ng panalangin ng publiko, mapupunan ang lahat ng ito. Hindi na rin naman siya nagsalita sa kung ano ang kahinatnan ng impeachment upang maiwasan, mapag-usapan ang merito ng impeachment trial. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Willie Delgado Jr., DZMM. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Ngayon naman, may fresh na balita, partner. Fresh na fresh. Mula sa World Bank. Na opisyal na raw na nasa Upper Middle Income Country or UMIC ang Pilipinas. Isang malaking milestone. Lalo't dati nandun lang tayo sa yung pinanggalingan lower natin, middle income bracket. Simula pa daw noong 1987. Naku, anong ibig sabihin nito? Oo, na tumaas yung ating ranking, Oo, di ba? sa upper middle income country na raw ang Pilipinas. Kasama po natin ang ekonomista na si Sir Michael Michael. Ricafort. Magandang umaga po sa inyo, Sir Michael.
Gandang umaga po, Miss Nina, Mr. Jack, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Ay, Opo. opo. Maraming salamat, sir. Ano pong ibig sabihin nito na nasa UMIC na tayo, ano? Tama? Upper Middle Income Country na ang Pilipinas, sabi ng World Bank. Ano po yan? Long overdue, long delayed. Kasi, siguro for over the past 1 to 2 years at least na dinelay po yan na spillover, no? Gawa nga po na, ngayon may mga nagkaroon po ng konting yung mga external factors, no? Yung pagbagal ng world economy kasi yan nagkagera ito yung gera nito sa Iran since February 28 at late last year naman nagka-slow down sa government spending dahil nga po doon sa anomalous flood control projects kaya bumagal yung GDP growth. Tapos naman early last year yung tariff si Trump, no, nagpapagal ng world economy, no, yung world trade and overall world and even the local economy. Tsaka yung nagpabagal din po in recent years yung pandemic. Although yung pandemic 3 taon na po tayong walang COVID restrictions. Kaya kaabang-abang po itong upper middle income status ng Pilipinas kasi doon po yung per capita income $4,850, no. Ang cutoff po niyan na World Bank na po yung nag-set niyan. Ang cutoff po niyan 2025, no. And sinight nga po ng World Bank yung average growth na 5.8% in the previous 5 years. Pero despite the fact na may pandemic, no. At even before the pandemic, yung pinakamataas na economic growth po ng Pilipinas, 2012 hanggang 2019, was at least 6%. So ang ibig sabihin po nito, kaya nasa middle income country status tayo. Galing tayo sa lower middle income. Ngayon, higher middle income status country. Kasabay na natin yung tulad ni na Vietnam, Sri Lanka, no? Yung mga nag-level up na, no? So kasi may consistency naman, no? Opo. Pwede po bang malaman, Sir Mike, paano mo i-explain itong nandyan na tayo sa upper middle income status para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino na ramdam pa rin kahit nga kami, yung mataas na presyo ng bilihin? Opo, nandun po yung challenges. Kaya nga po na-delay din. Dapat mas earlier pa yan ng at least 1 to 2 years. So, at least finally, dumating din siya, no? Gawa nga po yung pagtaas ng presyo ng bilihin. This is not the first time that we felt it, no? Kahit 4 years ago, no, may Russia-Ukraine war. Lalo na pertaining to oil kasi wala tayong control dyan sa world oil price, no? Kaya tumataas yung inflation natin. But ganun pa man din po, kasi we need to acknowledge also yung favorable yung demographics ng bansa natin, no? To start with, we reach the so-called demographic sweet spot. Meaning to say, majority ng populasyon ng Pilipinas nagtatrabaho na working age. More than 50 million Filipinos. So, nag-start po ito 2015. No? Kaya nga po yung economic growth natin from 2012 to 2019, at least 6%. That's among the fastest in Asia and ASEAN. And also among the fastest among relatively larger economies around the world. No? Kasi that was prior to the pandemic. Tsaka, importante rin kasi noong mga time na yon, ang priority yung anti-corruption, good governance, di ba? So yun po yung kaya nakatulong din yun, nakaambag din yun sa kumpiyansa, sa confidence. At kaya pero yan, nagka-pandemic, nagka-slow down. Pero even after the pandemic, wala na nga yung COVID restrictions po since July 2023. 3 taon na po yun. So normal na yung ekonomiya. Yung economic growth, mga 5 to 6% prior to the slowdown last year. So that's still among the fastest growing economies in Asia and ASEAN, no? Yung Pilipinas. So ganito po, yung bilhin niyo po, majority ng 114 million Filipinos, we're number 12 in the world, pinakamalaking populasyon sa buong mundo, number 12 po yung Pilipinas, may higit kalahati no, naghahanap buhay na, may trabaho na. More than 50 million Filipinos since 2015. And kaya mabilis yung economic growth natin. Kaya we're one of the fastest growing. Bata yung populasyon, around 25 years old. So imagine niyo dumami yung may hanap buhay. Ayun. Katunayan, di dumadami yung kita. No? Kaya reality check,
syempre may challenges, meron pa rin mga mahihirap, yung poverty rate nandun pa rin. Kumbaga meron pa rin yung gap between the rich and the poor nandun pa rin. Pero at least dumadami yung naghahanap buhay. Katunayan, ano yung attributes ng bansa natin? Sa remittances, we're number 4 in the world. Fourth largest ang Pilipinas sa remittances from overseas workers. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion. Number 4 in the world after India, Mexico, and China. Katunayan, pinakamalaking source ng ang Pilipinas ng nurses sa buong mundo. More than 20% ng nurses. Yung seafarers, yung mga nagbabarko, maritime workers, we're the biggest source also. 20 to 25% ng lahat ng maritime workers sa buong mundo galing Pilipinas. Kaya resilient yan. Dollar earners yan. Considering na tumaas yung value ng dollar over the years, di ba? Ngayon, 61 levels na yung dollar. No? Galing lang yan ng 4 years ago, mga 51 levels, umakit na ng 20% compared to 2018, mga noon 49. Okay. Back then, o ngayon, ano na, umakit na ng mga 25%. No? Tapos, Opo. yung mga dollar earners yan, kasi may resiliency tayo, may optionality yung mga kababayan natin. Dagdag kita, kaya nga saving grace yan sa ating bansa for many years and decades. Ayan, talagang Kaya nga, bayani ang ating mga OFW talaga kung hindi dahil sa kanila ay mas mahirap pa talaga ang ating bansa. Kaya maraming salamat sa kanilang ambag sa bayan pero sana dumating yung panahon na hindi sila aalis Hindi dahil na kailangan lumayo sa napipilitan kanilang sila. pamilya. Oo. I mean, na pwede na sila Na walang mag-earn choice. ng ano dito. Di Na ba? sana. yung Yes, Sir Michael. yung BPO, ito, pangalawa. Ito, BPO revenues. Yung kita ng Pilipinas. BPO, Philippines is number 2 in the world after India. Talaga, Ang kita- number 2 tayo. Galing kasi, Oo. Na nandito sa napaka-articulate ng Pilipinas, mga 'di ba? Pinoy. Hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa na, 'di ba? Opo, in relation to that, no? Kasi 2 million BPO workers na po ang Pilipinas. Kumita na po yan ng this year $42 billion. Last year $40 billion. Ayan. Lalagpasan niya na yung OFW remittances. O, In a diba? given Ganun year. kalaki. Ang ganda na Yung na-point nyo out nyo yan, Sir Michael Ricafort. Naku, maraming salamat po. Sayang wala na tayong oras, pero sa maikling panahon, ay marami Naliwanagan po natin kayong... anong ibig sabihin nung pagtaas natin ng rank. Tsaka yung Diba? na-outpace ng BPO industry ang OFW remittances. Magandang balita po yan. Okay. 2 million workers po, yun eh. Kaya 2 yun, million. kaya As opposed to ambag din how po yun. many OFWs, di ba? Mas marami yun eh. Nandihamak, Opo, di ba? 10 ba? Ilang More million? than 10 million. More Yeah. than 10 million Oo. OFWs. So at least there are steps that are being taken. May progress kahit papano, Sir Michael. So at least magandang balita kahit papano. Ang gulo-gulo lang po ng bansa natin. Naku, At least sana may hindi mga makaapekto masyado yan. pakonti-konti. May nakita Oo yung nga mga po. magandang balita pa. Sir Michael, no? Opo, yung tourism revenues, $13 billion, record high. Wow. Kaya, Ayun, ayun yung mga okay. nagdadala. No? Ang employment yan, siguro total employment, between 15% to 20% ng total workers sa Pilipinas, directly or indirectly benefiting from foreign tourism or tourism industry per se. in the Ayan. So country. sana pa mapalakas yung iba-iba pang probinsya sa Pilipinas dahil ang daming ma-offer ng ating bansa. Sir Michael Ricafort, maraming salamat po for your time. Salamat, sir. Maraming salamat din po, Miss Nina, Mr. Jack, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po Salamat sa inyo. po. Ayun, partner, at least medyo good news, Yeah, di ba? Oo. At least yan doon natin in-end yung note. Although maganda rin naman yung usapan kanina. Oo tungkol sa naman. nutrition. Very Tuwa-tuwa light. ako Oo, wala kay tayong, Miss Apple. Yes, Oo. oo. Dahil naliwanagan rin tayo sa tamang nutrisyon para sa ating pamilya. Naku, maraming salamat po mga kaserbisyo. Bukas ulit samahan nyo kami. Same time. Siyempre dito lang po sa Nagseserbisyo. Partner Jack, maraming salamat Okay, see you ha. later sa Arangkada. Again, thank you sa opportunity. And ingat kayo, mga Thursday, kaarangkada. isang tulong Kaserbisyo. na. Kaarangkada, Oo, kaserbisyo, oo. kabayan. Oo, ingat kayo. Kapamilya. Alright, sige, sige. Ito po si Nina Corpus, Nagseserbisyo. Bye! Bye.